Okay, pag-usapan natin to. Para sa'yo na gustong seryosohin ng pag-alaga ng hayop, may isang salita na parang pader, formulation. Ang unang pumapasok sa isip, kailangan mo ng computer, siguro ng chemist pa, 'di ba, ng komplikadong siyensya. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang mga source na pinag-aaralan natin ay nagtuturo ng isang paraan na simple lang. Mahigit 100 taon na ang teknolohiya at ang kailangan mo lang, papel at panulat. At yan, para sa akin, ang pinaka-critical na punto. Kasi yung alternatibo, yung nakasanayan nating tantya-tantya, yung hula-hula, yan ang pinakamalaking kalaban ng kita sa paghahayupan. Ang sinusuri natin ngayon ay hindi lang isang formula, kundi isang pagbabago ng kaisipan. Mula sa paghula, papunta sa pagkalkula. Eksakto. At ang tool na magiging sentro ng usapan natin ay yung tinatawag na Pearson Square. Ang misyon natin ngayon, tulungan kang maintindihan kung paano gumawa yung sarili mong high-performance booster feed mix na may eksaktong 14% crude protein. Aalisin natin yung takot sa salitang formulation. Sige, simulan natin sa pundasyon. Bakit 14% crude protein o CP ang target natin para dito sa booster mix? Bakit hindi 10% or sabihin natin 20%? Anong mahika meron sa numerong 14? Magandang tanong yan. Kasi para sa mga hayop na pinapataba, tulad ng baka, yung 12 hanggang 14% na crude protein sa kabuuang diet, yan yung sweet spot, kumbaga. Ngayon, yung diet ng hayop, isipin mo, may dalawang bahagi yan. Una yung filler o roughage. Yan yung dayami o damo. Yung kinakain nila buong araw. Oo, tama. Ang problema, yung dayami napakababa sa protina, mga 3-4% lang. So meron kang malaking nutritional gap na kailangan mong punan. Okay. So yung booster mix natin na may 14% CP, ang trabaho niya ay punan yung pagkukulang ng dayami para yung average na makonsumo niya sa buong araw ay pumasok doon sa 12 to 14% na target. Tama ba? Tamang-tama. Sinasagot nito yung gap. Kasi kung puro dayami lang, mabubuhay ang hayop, oo. Pero hindi siya tataba ng mabilis. Nananatili lang siyang payat. Ang booster ang nagbibigay ng sipa para sa paglaki. Okay, malinaw na yan. At para sa ating halimbawa, sabi sa sources mo, gagamit tayo ng dalawang sangkap na madaling mahanap dito sa atin. Una, darak or rice bran, pero grabe ang diin dito na dapat D1 na darak. Ito raw ang ating energy source na may proteinang nasa 12% CP. At napakahalagang linawin yan sa simula pa lang, kasi may dalawang klase ng darak sa merkado. Ang D1, galing sa modernong kiskisan, mataas yan sa nutrisyon. Pero kung ang makuha mo ay D2 o yung tinatawag na kiskisan lang, mas maraming ipa yon. Mas mababa ang protina niyan, nasa 8 hanggang 10% lang. Kung magkamali ka sa pagpili ng darak, kahit perpekto ang kalkulasyon mo, mali pa rin ang resulta. Wow! Okay, so garbage in, garbage out pala ang sistema. Dapat sigurado ka sa kalidad ng sangkap mo. Okay, yung pangalawa nating sangkap ay sapla o copramil. Ito naman daw ang ating protein powerhouse na may 20% crude protein. So dito na pumapasok yung challenge, 'di ba? Ang D1 darak natin na 12% ay kulang sa target na 14%, habang yung sapla na 20% ay sobra naman. At yan ang esensya ng formulation, pagbabalanse. Kailangan nating paghaluin ng dalawa sa tamang proporsyon para makuha ang eksaktong 14%. Pero, teka, bago tayo kumuha ng papel at panulat para magkwentuhan, may isang malaking babala sa source material. At dito, para sa akin, nagiging mas komplikado pero mas mahalaga ang usapan. Itong Pearson Square pala, kahit gaano kagaling, ay meron palang isang malaking blind spot. At ang kahanga-hanga dito ay yung pag-amin sa limitasyon ng tool. Yung Pearson Square kasi, sa isang bagay lang yan nakatutok, protina. Dahil doon, bulag ito sa lahat ng iba pa, lalo na sa energy. At kailangan mong isaksak sa isip mo na ang kita, yung bilis ng pagbigat ng hayop, ay nakadepende sa energy, hindi lang sa protina. Sandali, linawin natin. So sinasabi mo na pwede kong sundin ng Pearson Square ng perpekto? Makuha ko yung eksaktong 14% na protina, pero kung mali yung pinili kong sangkap, sabihin nating ginamit kong base ay dayami imbes na darak, maaaring mamatay sa payat yung baka ko.
nakakatakot yun. Parang sinasabi mo na yung tool na ito ay may depekto. Hindi depekto, kundi limitasyon. At dyan papasok yung pagkakaiba ng isang technician sa isang strategist. Yung technician, susundin lang ang formula. Pero yung strategist, iintindihin niya yung prinsipyo sa likod nito. At yung analogy ng sources mo ay perpekto, di ba? Ito yung gusto ko. Ang protina na galing sa sapla ay parang bricks, mga bloke para itayo yung bahay o muscle. Pero yung energy na galing naman sa Diwan Darak, yun yung gasolina at mga trabahador para maitayo yung bahay na yon. Kahit 1,000,000 pa ang bricks mo, kung wala kang gasolina at trabahador, anong mangyayari? Mananatili lang yang tumpok ng bloke, walang bahay na maitatayo. Eksakto. Kaya ang tuntunin ay gamitin mo ang Pearson Square para makuha ang 14% na protina. Pero dapat high-energy ingredients tulad ng D1 Darak ang gawin mong pundasyon o base. May isa pa diyang praktikal na babala, dahil mataas na lang isang darak, mahalagang bantayan yung dumi ng hayop. Kung lumambot masyado, senyales yan na baka kailangang bawasan ng bahadya yung darak. Kailangan mong mag-observa, hindi pwedeng papel lang. Okay, malinaw na yung mga prinsipyo at babala. Ngayon, ilabas na natin yung ating papel at panulat. I-breakdown natin tong Pearson Square step by step. Para sa'yo na nakikinig, sundan mo to. Sige, simple lang to. Unang hakbang, gumuhit ka ng isang malaking kahon, isang square. Pagkatapos, sa pinakagitna ng kahon, isulat mo yung target natin. Ang target natin ay 14. Okay, may kahon ako, may 14 sa gitna. Anong sunod? Sa kaliwang bahagi ng kahon, ilalagay natin yung mga sangkap at yung protein content nila sa itaas na kaliwang sulok. Copra meal at isulat mo yung protein niya, 20. Sa ibabang kaliwang sulok, rice bran D1 at ilagay mo yung protein niya, 12. Okay, gets. Copra meal, 20. Rice brand, 12. Parehong nasa kaliwa. Perfect. Ngayon, yung susunod na hakbang ay subtraction. Pero gagawin natin siyang pahilis o diagonally. At ang isang patakaran dito, huwag pansinin yung negative sign. Ang mahalaga lang ay yung difference o pagkakaiba ng mga numero. Sige, subukan natin. Mula sa 20, copra, sa itaas kaliwa, pa-diagonal pababa sa 14, target. So 20 minus 14, ang sagot ay 6. Isusulat ko yung 6 sa ibabang kanang sulok ng kahon, katapat ng rice bran. Ito na raw yung parts para sa rice bran. Tama. Ngayon, gawin mo naman yung sa ibaba. Mula sa 12, rice bran, pa-diagonal pataas sa 14, target. Okay. 14 minus 12, ang sagot ay 2. At isusulat ko yung 2 sa itaas na kanang sulok, katapat ng copper meal. So, eto naman ang parts para sa copper meal. Teka, kung titignan ko ang kahon ko ngayon, ang resulta ay kailangan ko raw ng 2 parts copra meal at 6 parts rice bran. Ganun lang pala kasimple? Ganun lang kasimple. Ngayon, para mas madaling maintindihan sa paghalo, gawin nating porsyento. Sige, para maging porsyento, kailangan muna natin kunin yung kabuang parts, no? Ia-add ko lang yung nakuha natin. 2 parts para sa copra plus 6 parts para sa rice bran. Ang total ay 8 total parts. Ngayon, para makuha ang porsyento ng copra meal, i-divide mo yung parts niya sa total parts. So, 2 hatiin sa 8. 2 divided by 8, yan ay 1/4. O siya persento, 25%. At para naman sa rice bran, 6 hatiin sa 8, yan ay 3/4 o 75%. At yan na yun. Kung gagawa ako ng 100 kilos na batch ng feeds, ang kailangan ko lang palang paghaluin ay 25 kilos ng sapla at 75 kilos ng darak. Wow! At dyan mo makikita yung kapangyarihan ng simpleng math. At tandaan, ang layunin dito ay hindi lang tamang nutrisyon, kundi pinakamurang tamang nutrisyon. Kasi yung sapla ay maaring mas mahal per kilo kaysa sa darak, pero dahil sa taas ng protina nito, baka mas makatipid ka sa kabuuan. Ngayon, pwede mo nang ikumpara ang gastos ng 100 kilos ng sarili mong gawa kumpara sa presyo ng isang sako ng commercial feeds na may 14% CP din. Diyan mo makikita ang tunay na matitipid mo. Magandang punto yan. Hindi lang ito tungkol sa nutrisyon. Tungkol din ito sa pagiging isang matalinong negosyante. Okay,
So pagkatapos kong haluin yung 75 kilos ng darak at 25 kilos ng sapla, meron na akong 100 kilo mix na may eksaktong 14% CP. Pero parang hindi pa tapos yung recipe, may binabanggit pa ritong spark plugs. Ano naman to? Yung spark plugs. Ito yung mga maliliit na sangkap pero napakahalaga para makumpleto ang nutrisyon. Sa bawat 100 kilo mix na ginawa mo, kailangan mong idagdag ang mga sumusunod. Una, 1.5 kilo ng limestone o apog. Ito'y para balansehin yung mataas na phosphorus content ng darak na isang kilalang issue sa sangkap na yan. Okay, 1.5 kilo ng apog. Ano pa? Pangalawa, kalahating kilo o 500 grams ng salt o asin. At panghuli, kalahating kilo o 500 grams din ng vitamin mineral premix na nabibili naman yan sa mga agri-supply stores. Okay. Pag hinalo ko lahat yan, mayroon na akong kompleto at balanseng 14% CP booster concentrate. At dyan, kompleto na ang booster mix mo. Pwede mo nang iimbak sa isang tuyo at ligtas na lugar. Okay, so pagkatapos kong haluin lahat yan, yung darak, sapla, apog, asin at premix, mayroon na akong isang sako ng 14% CP booster. Mukhang high-tech. Pero ang tanong ko, ito na ba? Ito na lang ba ang ipapakain ko sa baka mula umaga hanggang gabi? Buffet style. Magandang tanong at delikado kung oo ang sagot. At ito ay critical na maintindihan. Ang ginawa mo ay isang concentrate. Hindi ito ang kompletong pagkain. Isipin mo ito bilang isang power bar o energy drink para sa tao. Hindi ka mabubuhay sa puro energy drink lang, di ba? Kailangan mo pa rin ng kanin at ulam. So, paano ang tamang sistema? Dalawang bahagi ng sistema ng pagpapakain. Una, yung filler mo. Damo, dayami o kahit corn stover. Dapat available yan sa baka buong araw. Ito ang kanilang all-day snack o merienda na nagpapanatiling malusog ng kanilang rumen. Bigyan mo sila hanggat kaya nilang kumain. Parang unlimited rice. Parang ganoon. At pangalawa yung booster mix na ginawa mo. Ito yung high-power meal. Hindi ito pwedeng nakababad lang sa kanila. Ipinapakain ito 2 beses sa isang araw. Karaniwan sa umaga at sa hapon. May schedule. Okay, may schedule. Gaano karami ang ibibigay ko sa bawat pakain? May panuntunan ba dyan? Meron. Ang pangkalahatang panimulang dosage ay 1% hanggang 2% ng body weight ng baka kada araw. Bigyan natin ng halimbawa. Para sa isang 200 kilong baka, magsimula ka sa 1% ng body weight niya. Okay, 1% ng 200 kilos ay 2 kilos. Teka, 2 kilos lang para sa isang 200 kilong hayop? Parang ang konti naman yan. Sigurado ka bang sapat na yan para tumaba siya? Mukhang kaunti, pero tandaan mo, kaya nga tinawag na booster or concentrate, siksik yan sa enerhiya at protina. Ang bulk ng kinakain niya buong araw ay yung filler pa rin. Yung 2 kilos, yan yung power meal niya para punan yung mga kulang sa damo. Sa katotohanan, kung sosobrahan mo yan, lalo na sa simula, baka magtae lang ang hayop at masayang lang ang feeds mo. So yung 2 kilo na yon, hahatiin ko pa sa 2, 1 kilo sa umaga, 1 kilo sa hapon. At habang lumalaki at bumibigat ang baka, pwede kong itaas yung dosage hanggang umabot sa 2% ng body weight niya, tama? Eksakto. So para sa parehong 200 kilong baka, ang 2% ay 4 na kilo kada araw. Ibig sabihin, 2 kilo sa umaga at 2 kilos sa hapon. Kailangan mang mag-adjust habang nakikita mo ang pag-unlad ng hayop. Ang galing, mula sa pagiging nagsasayang na farmer na nanghuhula lang, ngayon may sistema ka na para maging kumikita. May kontrol ka na sa nutrisyon at sa gastos mo. At para mas magamit pa ito, may kasama sa source material na table ng iba't ibang sangkap at yung tinatayang crude protein nila, no? Tama. Halimbawa, para sa boosters o concentrates, bukod sa copra meal 20% at D1 Rice Bran 12%, mayroon ding corn grain na nasa 8% CP. Para naman sa fillers, para maideya ka, yung batang Napier o pak chong grass pwedeng umabot ng 8 to 12% CP. Pero kapag tumanda na, bumabagsak yan sa 4 to 6%. Ang rice straw o dayami, gaya ng nasabi natin, ay nasa 3 to 4% lang. Kaya mo nang gumawa ng sarili mong recipe based sa kung ano ang mura at available sa lugar mo. Halimbawa, kung walang sapla pero may soybean meal, pwede mong gamitin yun.
I-adjust mo lang yung numero sa calculation. You've just graduated from guessing to engineering. At dito pumapasok yung importansya ng pag-unawa, hindi lang pagsunod. May nakausap akong magsasaka dati. Sinunod niya ang formula, 25-75. Pero ang ginamit niya pala ay D2 kiskisan. Nagtaka siya bakit hindi bumibigat ang mga alaga niya. Nang tiningnan namin, yung pala 8% lang ang CP ng darak na gamit niya, hindi 12%. Tama sa papel yung ratio niya, pero mali ang assumptions niya tungkol sa sangkap. Sayang ang pera at panahon. Dito mo makikita kung gaano kahalaga ang pag-unawa sa sangkap mo, hindi lang sa kwenta. So, ayan na. Isang simpleng tool, ang Pearson Square, na magbibigay sa iyo ng kapangyarihan para lumayo sa tansya-tansya. Para magkaroon ka ng isang kontroladong sistema. Hindi mo na kailangang hulaan kung tama ba ang nutrisyon na ibinibigay mo. May basehan ka na, may kwentahan. At kung may isang bagay na dapat mong tandaan mula sa usapang ito yon, ang pag-unawa sa blind spot ng tool. Yung formula, yan yung siyensya, pero yung pagpili ng tamang high energy na sangkap tulad ng D1 Darak bilang pundasyon ng iyang mix, iyan ang diskarte. Hindi sapat na tama ang math, dapat tama rin ang sangkap. At ito siguro ang magandang iwan sa iyo para pag-isipan. Ngayong hawak mo na ang kaalaman sa paggawa ng isang perpektong recipe sa papel, yung siyensya ng formulation, kumbaga, ano naman kaya ang mga practical na diskarte o yung sining sa aktwal na pagpapakain? Paano mo malalaman kung kailan dapat dagdagan o bawasan ng pakain base sa itsura ng hayop, hindi lang sa numero? Dahil ang tunay na galing ay nasa pagitan ng siyensya ng papel at sining ng pag-aalaga.